Hindi ko po itinataas ang aking relihiyon, ang aking kinabibilangan na pananampalataya. Mga kapatid, mga kababayan, ang palagi ko pong itinataas ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya lamang po ang totoong makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sinasabi po sa Juan 14 verse 6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang sino man ang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko lamang." Mga kapatid, mga kababayan ko, yung nilalaman po ng Bible, yung salita ng Diyos, yun lamang po yung makakapagbigay ng totoong kaligtasan sa soul natin, sa ating kaluluwa. Wala na pong iba. Hindi po ang ating mga kayamanan sa sanlibutan ito. Hindi po ang ating degree. Hindi po ang ating position. Hindi po ang kasikatan, kung hindi si Jesus Christ lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya yung lahat po ng inaabot ng boses ko, ini-encourage ko po kayo, mga kapatid, mga kababayan ko, na i-follow natin si Jesus. Hindi lang po basta i-follow, isabuhay po natin yung kanyang mga salita. Amen. Sapagkat sabi ko nga po, mga kapatid, kaming mga mangangaral, kung palagi lang namin sinasabi, ipinangangaral yung salita ng Diyos at hindi rin po namin ito sinasabuhay, mga kapatid, ito po ay walang halaga, walang kwenta, hindi pa rin po kami maliligtas. Ganon din po sa mga nakikinig, mga kapatid, mga kababayan ko, kung ipinapakinggan lang po palagi natin yung salita ng Diyos at hindi po natin isinasabuhay, hindi pa rin po tayo maliligtas. Mga kapatid, mga kababayan ko, lahat ng 170 billion dito sa Pilipinas, total of 8.3 billion sa buong sanlibutan, tinatawag ng Panginoon na magsisina sa mga kasalanan. Lumuhod po tayong lahat, magpatira pa tayo, mga kapatid, mga kababayan ko. Hindi po nagbibiro ang Panginoong Ama sa kanyang paalala sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kompleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan, ang sabi ng Panginoon, sambahin natin si Jesus bilang nag-iisang bugtong na anak ng ating Panginoon. Kung gusto natin, maranasan natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa sa impyerno. Mga kapatid, ang tanong po, sino po ba yung sinasamba natin ngayon? Si Jesus po ba? Yung Panginoon pa po ba yung sinasamba natin? Baka naman po yung sinasamba natin ngayon, yung ating trabaho, yung ating negosyo, yung ating kayamanan, yung ating kasikatan, yung ating posisyon. Mga kapatid, mga kababayan, hindi tayo kayang iligtas ng kahit anong kayamanan natin sa sanlibutan ito, kung hindi si Jesus Christ lamang. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan na maging busy tayo sa araw-araw. Huwag natin ubusin yung araw natin sa pagpapagod, sa pagtatrabaho, sapagkat sabi ng Panginoon, wala kang madadala sa lahat ng iyong kayamanan na iniimpok dito sa ibabaw ng lupa. Amen! Kahit may trilyon ka pa sa bangko, kung ikaw mamamatay mamayang gabi, wala kang madadala sa pera mo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ano po yung madadala natin, mga kapatid? Sa langit, kung tayo po ay mayroong maayos na relasyon, kung tayo po ay may maayos na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, yun po ay maaari nating madala sa kaharian ng Diyos. Amen! Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, ayusin natin, unahin yung ating good relationship sa Kanya. Sapagkat sabi nga po sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak ang kanyang buhay? Walang kwenta lahat ng mayroon tayo, mga kapatid. Walang kwenta lahat ng makukuha natin sa sanlibutan ito kung wala tayong good connection sa Panginoon. Amen! Kahit may trilyon ka pa sa bangko, kung wala kang maayos na relasyon sa Diyos, sa impyerno pa rin itatapon yung kaluluwa mo, kapatid, pagdating ng araw. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan
Nalamunin tayo ng ating mga pangarap. Nalamunin tayo ng ating pagnanasa na gumanda yung buhay natin sa sanlibutan ito. Mga kapatid, pinakamahalaga po na paghandaan natin yung ating kamatayan. Amen. Pinakamahalaga po na paghandaan natin yung ating second life. Sapagkat yung buhay natin sa sanlibutan ito, maiksi lamang po mga kapatid. Pero yung pangako ng Panginoong Ama na buhay na walang hanggan ay napakahaba. Wala pong katapusan. Yun po mga kapatid, ang dapat po nating paghandaan sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, paano na lang kung binibigyan na lang tayo ng Panginoon ng 4 na taon para magsisi sa ating mga kasalanan? Paano na lang mga kapatid kung mangyari rin sa atin yung nangyari sa Nineveh? Amen! Sino po yung nakakaalala sa kwento ni Jonas sa Nineveh? Isang araw po umikot si Jonas at sinabi sa mga tao, nawawasakin ang buong Nineveh pagkalipas ng 40 diyas. Amen! Mga kapatid, yung mga tao po sa Nineveh ay sama-samang lumuhod. Nagpatira pa, sumamba sa Panginoon. Nagsisi sa mga kasalanan. Kaya pagkalipas po ng 40 days mga kapatid, hindi po naganap ang sumpa, ang pagwasak sa Nineveh. Dahil nagsisi po ang mga tao. Mga kapatid, mga kababayan ko, hari nawa tayo dito sa Pilipinas, yung 117 million ay magsisi rin sa mga kasalanan. Sama-sama tayong lumuhod, magpuri sa Panginoon. Amen! Upang pagdating ng takdang panahon, tayo po ay makaakyat sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay makaakyat sa kaharian ng langit. Marami sa atin ang gustong makaakyat sa kaharian ng Diyos. Pero ang sinusunod natin si Satanas. Amen! Yung sinusunod natin yung kataasan ng pride. Yung kataasan ng loob. Mga kapatid, mga kababayan ko, huwag natin isipin na porket marami tayong pera, na porket marami tayong negosyo, mayroon tayong kasikatan na iligtas na tayo sa impyerno. Mga kapatid, mga kababayan ko, walang kayamanan sa sanlibutan ito ang makakapag-save sa soul natin. Kailangan natin lumuhod, kailangan natin tanggapin si Jesus. Kailangan natin tanggapin ang nag-iisang tagapagligtas sa buhay natin, si Jesucristo. Kailan pa tayo luluhod mga kapatid? Kapag na yung kalahating katawan natin ay nadadagalan ng tibag ng bato dahil sa lindol. Kapag inaanod na tayo ng baha dahil sa malalakas na ulan. Kapag natatabunan na tayo ng lahar dahil sa pagputok ng bulkang Mayon. Kapag nagtutumbahan na tayo ng mga puno dahil sa super typhoon. Hihintayin pa ba natin mga kapatid, mga kababayan ko, na maranasan natin yung nararanasan ng mga ibang kababayan natin bago tayo magsisi sa ating mga kasalanan? All of you, brother and sister, lahat po ng nakakarinig sa boses ko, immediately, hari, ngayon mismo mag-repent na po tayo. Pag-uwi natin sa bahay, pag nilayan natin ang ating mga sarili, suriin natin ang ating mga sarili. Sino ba yung sinasamba natin? Si Jesucristo pa ba? Amen! Mga kapatid, mga kababayan ko, hindi po pabata ang mundo natin. Malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po nagbibiro ang Ama sa nakasulat sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kompleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na po kayo tayong lahat sa ating mga kasalanan. Kung gusto natin na tayo ay makaligtas sa impyerno. Alam niyo po mga kapatid, ang ating kaaway na Diablo, ginagawa niya lahat para maging busy tayo. Amen! Para maging busy tayo sa ating mga pangarap sa buhay. Para maging busy tayo na pagandahin yung buhay natin sa sanlibutan ito. Pakatatandaan po natin, si Jesus, inalok ni Satanas na ibibigay yung karangyaan sa sanlibutan ito. Ibibigay yung buong kaharian. Subalit ito'y tinanggihan ni Jesus. Mas pinili ni Jesus yung paghihirap, yung sakripisyo, hanggang siya ay nalagutan ng hininga.
Kaya mga kapatid, si Jesus, binigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan. Amen! Lahat po tayo gusto natin maranasan yung buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Mararanasan lang po natin yung mga kapatid, mga kababayan ko, kung tayo po ay maglulumuhon, magpapatira pa, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan at tatanggapin natin si Jesus sa buhay natin bilang ating tagapagligtas. Amen po mga kapatid, napakabuti po ng Diyos sa atin sapagkat tayo po ngayon ay malalakas pa. Amen! Masisigasig pa po tayo. Subalit mga kapatid, lahat po yan ay lilipas. Lahat po tayo uupas mga kapatid. Yung pera mo, yung kasikatan mo, yung posisyon mo, lahat yan magtatapos. Lahat yan magwawakas. Pero yung salita ng Diyos mga kapatid, kailanman ay hindi po yan kukupas mga kapatid, mga kababayan ko. Kahit 2,000 taon na po ang lumipas simula nung isinulat sa Bible ang salita ng Diyos, hindi po yan kailanman kukupas. Lalong-lalo na po yung pangako sa atin ng Panginoon sa John 3:16. Hindi po yun kukupas mga kapatid, mga kababayan ko, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya yung kanyang nag-iisang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya kailanman ay hindi mapapahamak, pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nagnanais tayo mga kapatid na maranasan natin ang buhay na walang hanggan, sambahin natin si Jesus. Purihin natin si Jesus. Hindi ang ating negosyo, hindi ang ating asawa, hindi ang ating partner ang sambahin natin. Si Jesus. Hindi ang pera natin, si Jesus. Sapagkat si Jesus lamang ang makakapag-save sa kaluluwa natin. Amen. Baka iniisip natin kapatid na kung maganda yung buhay natin, kung tayo ay nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan, ay ligtas na tayo. Kahit ang degree mo kapatid, kahit ang diploma mo kapatid, hindi ka pa rin po kayang iligtas sa impyerno. Amen. Kaya si Jesus lamang ang ating sambahin, hindi ang ating mga narating. Maging mapakumbaba po tayo sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat sabi po sa Corinto 3:19, ang karunungan sa sanlibutan ito ay kamangmangan sa mata ng Diyos. Amen. Kaya iwasan po natin na masyadong mataas yung tingin natin sa ating mga sarili. Porki tayo ay nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan, porki tayo mayroong mataas na posisyon, porki tayo maraming pera, ingatan natin at iwasan po natin na maging mataas tayo sa pagtingin sa ating sarili. Sapagkat nasusulat po mga kapatid, mga kababayan ko sa Corinto 3:19, ang karunungan sa sanlibutan ito ay kamangmangan sa mata ng Diyos. Kung iniisip mo kapatid na matalino ka dito sa ibabaw ng mundo, mag-iingat ka sapagkat sa mata ng Diyos, ikaw ay mangmang. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Sino po yung totoong matalino mga kapatid, mga kababayan ko sa mata ng Diyos? Yung mga taong kahit walang pinag-aralan, yung mga taong kahit walang degree, kahit walang posisyon, kahit walang pera, kahit walang negosyo, in short, tukura! In short, mahirap sa tingin ng mga tao, pero may magandang relasyon sa Diyos, pero may ugnayan sa ating Panginoon. Yun po ang totoong matalino sa mata ng Diyos. Amen po mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Nawa sumayin niyo ang Panginoon at ang kapayapaan. Alam niyo po mga kapatid, bago po ako tumigil dito, gusto ko po i-share sa inyo kung paano po ako inatake ni Satanas simula pa po nung linggo. Alam niyo po nung linggo po mga kapatid, mga kababayan ko, yung mikropono ko po ay hindi ko po nadala sa Tagaytay. At sa Tagaytay nga po ay may schedule din po ako ng preaching tuwing alas 4 ng hapon. Alam niyo po mga kapatid ko, hindi po ako nakapag-preaching doon sa Tagaytay. Pero yung itong banner na dala-dala ko ay iniikot ko po sa buong Tagaytay, sa may palengke. Pero alam niyo po mga kapatid ko, yung speaker ko po ay nabuhusan po ng ulan. Grabe po yung ginawa sa akin ni Satan. Nabuhos po dito yung ulan na naiipon sa payong.
Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, pag uwi ko sa bahay, yung speaker ko po ay binuksan ko ng 2 beses. Subalit ito po ay parang nakinig-kinig. Hindi ko mawari kung ito po ba ay nasusunog. At ako po ay nag-alala. Sabi ko po sa Panginoon, nag-pray po ako. Sabi ko po, in the mighty name of Jesus, I pray and I declare na hindi masira yung speaker ko. Sapagkat wala po akong pambili ng bago para magamit ko po sa pag-preaching ko. Alam niyo po mga kapatid, linggo po ng gabi, pinataob ko po yung speaker ko sa bahay hanggang po kaninang umaga. At nanalangin po ako sa Panginoon na gumawa siya ng milagro para hindi po masira yung speaker ko, sapagkat talaga pong napuhusan po ito dito sa ibabaw. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, kaninang umaga, halos mapaiyak po ako sapagkat nung binuksan ko po yung speaker ko, hindi na po siya nagkikirit-kiti. Okay na po yung speaker ko. Amen! Hallelujah, praise the Lord. Pero alam niyo po mga kapatid ko, inatake pa rin ako ni Satanas sapagkat kanina po, doon po dapat ako sa kabila magpipreaching. Dala-dala ko po yung speaker ko, subalit naiwanan ko naman po yung mic ko. Wala pa rin po akong nagamit. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi po sa akin kasi ng Panginoon, umuwi ako at kunin-kunin yung mic. Kaya po nakapag-share pa rin po ako ng Word of God. Nagsasalita pa rin po ako dito. Sapagkat ang gusto po lagi ni Satanas, ako po ay hindi makapagsalita. Ako po ay hindi makapag-share ng Word of God sa mga palengke, sa jeep, sa bus. Pinipigilan niya po ako sapagkat bawat salita po ng Diyos ay maaari pong makapagligtas ng kaluluwa sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, all of you, lahat po rin nakakarinig sa boses ko, palakasin po natin yung ating pananampalataya, yung ating pong faith sa ating Panginoon, upang hindi po tayo madaig ni Satanas. Alam niyo po, kanina po, napakalakas po ng ulan. Amen. Kung tutusin po, sarap na lang po matulog sa bahay, nakakumot ka, di ba? Yun yung sinasabi sa akin ni Satan, huwag ka nang lumabas. Dito ka na lang sa loob ng bahay ko. Magkape ka, magkumot ka. Di ba? Napaka-komportable na po doon. Pero sabi ng Panginoon, lumabas ka. Sapagkat sa palengke ng Mendez, maraming gutom na kaluluwa. Marami ang uhaw sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, nagwagi pa rin ang ating Panginoon. Kaya ako'y naririto pa rin po nagsasalita sa inyong harapan. Hari nawa mga kapatid, mga kababayan ko, yung aking mga sinabi sa mga oras na ito ay magsilbing mustasa sa inyong mga puso, mga kapatid. Na ito po ay tumubo. Bahala na po ang Panginoon na magdilig sa mustasa, sa butil ng mustasa na itinayin ko po sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan. At ito po ay lumago. Amen! Hallelujah, praise the Lord. Bago po ako tuluyang tumigil, mga kapatid, mga kababayan ko, hayaan ko sa isang maikling panalangin. Panginoong Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, na kahit po medyo masama ang panahon, ako po ay binigyan nyo ng lakas ng loob upang i-share ang Word of God sa palengking ito ng Mendez, Cavite. I pray and I declare lahat po ng mga nagtitinda rito, mga namimili, Panginoon ko, ay i-bless nyo po sila. Higit sa lahat ang kalusugan ng kanilang mga pamilya. Amen, Panginoon. I pray and I declare lahat po ng nakakarinig sa boses ko ay magkakaroon po ng schedule sa Sunday para mag-church. I pray and I declare lahat po ng nakakarinig sa boses ko magkakaroon ng pagnanasa na magbasa ng Biblia, magkaroon ng pagnanasa na makinig sa salita ng Diyos, magkaroon ng pagnanasa upang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. I pray and I declare, Panginoon ko, ano man po yung mga darating na kalamidad sa bansang ito sa Pilipinas, ito po ay aming mapagtatagumpayan sa tulong po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. I pray and I declare, itong buhay na binigay niyo po sa amin ay magamit po namin sa pinakamakabuluhang bagay. Panginoon, I pray and I declare, palagi niyo pong ipaalala sa amin na ang totoong kayamanan sa sanlibutan ito ay si Lord. Sabi niyo nga po sa Matthew 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makanta niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Panginoon, I pray and I declare, palagi niyo pong ipaalala sa amin yung nakasulat sa Mateo 6:33. Datapwat manguna ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Panginoon, I pray and I declare, lahat po ng nalulungkulan sa bayan namin ito, simula po sa mayor, sa vice mayor,
Sangguniang Bayan member, I pray na i-declare, Panginoon ko, pagkaluban niyo po sila ng malakas, malusog na pangangatawan, pati na rin po kaisipan, upang kanila pong mapaglingkuran ang kanilang tungkulin dito po sa aming bayan. I pray na i-declare, Panginoon ko, na kami pong lahat ay makakaligtas sa lahat sa impyerno. Panginoon, maraming salamat po. Yan po ang aking samo at dasal at panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid, mga kababayan ko. Nawa po ay sumayin niyo ang Panginoon. Nawa po lahat ng mga sinabi ko po ay magsilbi pong butil ng mustasa sa ating mga puso, upang pagdating po natin sa ating mga bahay, atin pong suriin, atin pong isipin, tama kaya yung mga sinasabi ng lalaki doon sa harap ng isdaan, maliligtas kaya ako kapag sinunod ko siya na magsisi ako sa aking mga kasalanan? Mga kapatid, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa sumayin niyo ang Panginoon at ang kapayapaan. God be with us always po.